We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Maayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod namo ang pinakadagkong pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Cyril Chavez, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Efren Mamak, live desde aquí na GMA Zamboanga Station. Pipila ka adlaw una matapos ang filing of Certificate of Candidacy alang sa Barangay ug Sangguniang Kabataan Elections 2023. Padayon ang pagdagsa sa mga boot moduso sa ilang kandidatura. Ani ang report ni Argil Relator. Dagsa lang gihapon ang mga nag-file sa ilang Certificate of Candidacy sa COMELEC offices sa Davao City. Gikan ni atong Lunes hangtod na karong adlaw, duha ka adlaw una matapos ang filing sa Certificate of Candidacy. Wala gayong hubas-hubas ang mga taong niabot dinhi sa opisina sa COMELEC gikan sa 1st, 2nd ug 3rd District sa Davao City nga buot moduso sa ilang kandidatura. Sumala sa COMELEC, ipadala pa sa Central Office sa Kauluhan ang mga dokumento nga gipang sumite sa mga mukandidato alang sa validation. Sulod lang sa tulo ka adlaw, nakatala ang COMELEC 11 o kapin 1,900 ka mga miduso o kandidatura pagka barangay kapitan. Kapin 16,000 ka mga barangay kagawad, sobra 1,600 ang budagan pagka SK chairperson o kapin 8,000 ang miduso sab og kandidatura pagka SK kagawad sa tibuok Davao Region. Dugang sa COMELEC, walay political party ang mga kandidato sa barangay ug SK elections. I think they organize themselves for barangay election purposes lang, but it's not really a kanang political party kasi they're running as an independent candidate. Wala na sa extension sa filing human sa Sabado, September 2. Luyo sa kadaghan sa mga nag-file, wala hinuoy na talang untoward incidents ang COMELEC. Sa Zamboanga City, kamatikda na ang pagmenos sa mga taong buot mo file sa ilang COC. Apan sumala sa COMELEC 9, posibleng moabot sa 7,000 ang mga aspirants na mag-file og COC. Mas hapsay na sabmatod pa ang filing of COC sa mga misunod nga adlaw, itandi niya itong first day. Pahimangno karon sa COMELEC 9 sa mga mag-file og COC nga siguraduhong kompleto ang ilang dalang requirements aron dili mabalibaran. Yamanda kami birada next day. First day, pwede lang kita man accommodate 1,300. Chine kita around mga 700 yamanda bolbe para man file yesterday. Akal mga maliel, incomplete LCOC, pwede sila man correct. Kauban si Matthew Awing sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Gipaniguro sa Cagayan de Oro City Police Office nga hitsas na ang security measures nga ilang ginapatuman sukad sa filing of Certificate of Candidacy hangtod sa piniliay. Gani shooting incident simulation exercise gipahigayon sa kapulisan. Ano ang report? Gipasalig karon sa Cagayan de Oro City Police Office nga nakahanay na ang security measures nga ilang ginapatuman karon sa mga lugar sa syudad nga angayang bantayan. Labi pa nga nagpadayon pa karon ang filing sa Certificate of Candidacy sa mga buot mudagan sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Hinoon, wala matod pa nalakip ang syudad sa mga high-risk areas. Apan ang 1st District kuno ang usa sa mga tutukan tungod sa mga political rivalry. Ang atong City Director naghatag og direktiba nga kinahanglan atong i-secure ang maong buhatan no, sa COMELEC og isab ang mga buot magpapili nga mga kandidato dito sa
maong mga satellite offices. Gani, subay niini, nagpahigayon ang Kokpog election-related shooting incident simulation exercise. Sa maong CIMEX, kunuhay usa ka aspirant pagkakapitan nga gikan nag-file siyang COC. Uban ang mga supporter ang gipusil samtang pauli. Gilayong miresponde ang duol nga police station sa lugar o gilayon nga giproseso ang crime scene o gigukod ang mga suspitsado. Murag gid siya aktwal nga nahitabo kay kulang-kulang naay mga naay gid siya challenge no kay naay imbis duol ra ang police station nato nadugangan siya mga pila ka minuto kaya sila naka-responde, wala sila mosulod sa standard tungod po sa kadaghan sa activity sa at kuan gid siya kaning posible gid siya mahitabo no bisan sa atong pagresponde. Sa katapusan, nahimong malampuson ang CIMEX o gisiguro sa Kokpo nga mapun-an ang mga nakitang kakulangon atol sa simulation exercise. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Gibawal na sa Zamboanga del Sur Provincial Government ang pagsuot og bonnet ug uban pa makatapon sa naong sa motorcycle driver ug mga angkas nini samtang nagbiyahe. Ano ang report ni Krista Dapitan? Sa baguhay lang, nga gipagulang Provincial Order No. 039-2023 sa Zamboanga del Sur, gibawal na ang pagsuot og bonnet, ski mask, headdress o bisan ang paggamit og panyo nga makatabon sa nawong sa mga driver sa motor lakip backride niini samtang nagbiyahe sulod sa Zamboanga del Sur. Tumong niini nga mapakgang ang mga kaso sa kriminalidad sa syudad ilabi pa karong election period subay sa barangay ug sangguniang kabataan elections 2023. Pasagara mong sa killing so sa perpetrator sa mga shooting incident. Ang mga killer nakasuot og bonnet, face mask or panyo nga kabel sa naong so mo ni gi-impose ni nga ordinansa basin makatabang no sa pagpa-kapsay sa sa tong probinsya. Ilabi na karon nga umaabot ng eleksyon, at least no hesitant na ang kining mga criminal-minded person. Ang madakpan nga mulapas sa maong ordinansa, mopaubos sa community service og tree planting isip first offense. Magmulta og 1,000 pesos sa second offense, 3,000 pesos sa third offense ug 5,000 pesos sa mga mosunod nga offense. Hinuon, anaa pa kini sa information dissemination stage ug aduna kini 15 ka adlaw nga grace period una kini ipatuman. Ato hangyoon ang tanang katawhan sa Zamboanga del Sur nga mo kooperita, mo tabang ta no para ni sa hapsay ug kalinaw sa tuang probinsya aron mapugwa nato ang any criminal acts dinhi. Samtang gipahugtan na sab ang tanang checkpoint sa exit ug entry point sa probinsya pinaagi sa pagpahigayon og random checkpoints. Kauban si Alta Rosales sa kamera. Ako si Krista Dapitan para sa One Mindanao. Pipila ka young aspiring journalist nagtigi atol sa pagsaulog sa Press Freedom Day sa Panabo City sa Davao del Norte. Ginomdom sab nila si anhing Kapuso broadcast journalist Mike Enriquez. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Nagtapok din sa usa ka mall sa Panabo City ang mga aspiring journalist o ubang local media alang sa selebrasyon sa Press Freedom Day ug ang pagkatao ni Marcelo Del Pilar nga mo'y father of Philippine journalism. Subay sa pagsaulog sa Press Freedom Day, kapin 30 ka mga student journals gikan sa nagkadaiyang tungaan sa sulod o gawa sa Panabo City ang nagtigi sa broadcasting competition, news writing competition ug photojournalism. Tumong matud pa sa maong aktibidad nga mapakita ang kanas sa mga estudyante nga buot mahimong journalist. Vital for us that we will start campaigning press freedom sa atong mga estudyante because they are our partners in informing others, their parents, their neighbors, communities, especially karon na digital na ang atong way of information, and most sa mga people na naggamit ana are our young people. Hinumdumsab sa mga misalmot ang mitaliwan nga giilang usa sa mga haligi sa pagsibya nga Kapuso broadcast journalist nga si Mike Enriquez. Gani nagpabilin matud pa siya nga inspirasyon sa mga journalist. Usa niini ang aspiring journalist nga si Hana. I remembered how yung excuse me po, yung ganun niya. And then as of course kids who want to be broadcasters in the future, syempre it's really saddening kasi he's one of our inspirations and he's one of the best, if not the best in this country. Inspirasyon sab para sa ubang nagatrabaho na sa industriya sa pagbalita ang dedikasyon ni Mike Enriquez sa iyang karera sa broadcasting.
He was part of our training when I was a student, no. He was our speaker on responsible journalism. Dako kaayo siya kawala, he's a pillar, he's an icon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Migawas na sa nasod ang Bagyong Goring, apan misulod na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hana. Hinong localized thunderstorms ang magpaulan sa Mindanao. Uling na matikdan ang Tropical Storm Hana sa gilayong 1,160 kilometers sidlakan sa extreme northern Luzon. Sumala sa pag-asa, wala gipaabot nga maglandfall ang Bagyong Hana sa nasod ug posible ra sab kini nga mogawas sa par ugma. Samtang bisan migawas na sa nasod ang Bagyong Goring kagabi, padayon niini gipakusog ang hanging habagat nga makaapekto sa dakong bahin sa nasod, lakip ang trough niini. Samtang base sa datos sa Metro Weather, ubos ang tsansa sa mga pagulan sa dakong bahin sa Mindanao. Gawas lang sa mga katag-katag nga pagulan sa Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao ug Caraga tungod sa localized thunderstorms. Apan magpabilin gihapong igmat sa posibleng flash floods ug landslides. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka tulungaan sa Zamboanga City ang wala pa nakasugod sa ilang klase. Gumikan sa mga danyos nga gibilin sa dakong pagbaha niadtong Lunes. Ani ang report. Posibleng mulungtad pa sa usa ka semana nga walay klase ang anaa sa 749 ka mga estudyante sa Limpapa National High School sa Barangay Limpapa, Zamboanga City. Gumikan kay ang mga classroom sa maong tulungaan. Dili pa magamit tungod sa danyos nga gibilin sa tubig baha niadtong Lunes sa hapon, kung asa nangahumol sa tubig baha ang halos tanang learning material sa mga magtutudlo. Lahat ng classroom po natin binaha, pinasok ng putik, and then sadly may mga equipment tayo at mga learning materials na nasira na din. Naguba sab ang mga appliance ug uban pang mga ekipo tungod sa grabeng pagbaha. Gumikan sa kadako og kakusog sa tubig baha nga gikan sa bukirong bahin nining lugar, naguba ang concrete fence o pader niining tungaan. Ang resulta, ang lapok, ang mga bato ug ang tubig baha mipadulong sa pipila ka mga classrooms. Matud sa tagdumala sa maong tunghaan, gikonsiderang landslide prone area na ang ilang lugar, gumikan kay nahimutang kini sa kilid ug ubos sa usa ka bukid. Actually, itong area ng school is natag na to as parang hazardous area na to. So dapat ita-transfer na ang school to relocate to another area na mas safe daw. Gi-assess na matud pa sa Department of Education ug lokal nga kagamhanan ang kahimtang sa tulungaan. Apan ginapaabot pa ang tubag kalabot sa planong relocation niini. Hangtod karon, padayon pa sa pagpanglimpyo ang mga magtutudlo, estudyante, lakip mga ginikanan sa nabiling lapok ug mga bato nga dala sa baha. If possible nga, we are asking also for the help kasi na wala talaga na ang school. Tinan nyo, delay talaga kami. What I am doing now is I am collecting a sack. Gagawa lang muna kami ng sandbag. Anytime ang the rain will come, still the same ang magiging problema. Isip tubag sa mga na-miss nga klase. Gilaraw sa tunghaan nga magbuhat og makeup class sa mga estudyante sunod semana. Actually, dapat modular, pero sabi ko nga as the principal, parang hindi namin kakayanin na ganito habang naglilinis pa kami, magdi-distribute pa kami ng modules. So naisip ko is magkaroon na lang ng makeup classes or may mga activities na ipapadala na lang sa mga bata sa bahay nila, nasasagutin nila. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Unang senior high school nga affiliated sa Philippine Merchant Marine Academy nga gatanyag og maritime education ang gibuksan sa Cagayan de Oro City. Anong report? Formal nga gibuksan ang Philippine Merchant Marine Academy Senior High School Campus
ang ilang maritime education sa daang Xavier University Grade School sa Cagayan de Oro City. Among campus ang labing unang PMMA affiliated school nga gatanyag og Senior High School Maritime Education Program sukad nga natukod ang PMMA niadtong tuig 1820. Sa unang batch karong tuiga, sagad sa mga estudyante nga nag-enroll gikan sa IP community sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Full scholar gikan sa gobyerno ang maong mga estudyante. Ipasayag na ako nga maningkamot ko, taman sa akong maaya, ako yung I pursue o sa tabang sa Ginoo akong paningkamutan ang tanan. So, gogo lang. Gogo lang, pon-pon. Ampun ako nga mayong successful o mayong successful tanan gini pamilya. Ang pag-abli sa mong campus sa Cagayan de Oro ang gikalipay sa LGU kinisubay sa Republic Act 11782 nga mao ang pagmugna og campus sa Philippine Merchant Marine Academy sa Cagayan de Oro City nga giduso ni Congressman Rufus Rodriguez. Ang atong kabatanutan, makahatag kani sila og kalambuan sa ilang komunidad, makatabang sa ilang pamilya, mga igsoon, makapaeskwela, kay most of them are indigents, no, families. So, dako kaayong nga chance nga mamaayo ilang kinabuhi. Matod ni Commodore Joel Abutal, kinsa superintendent sa PMMA, nga dakong tabang ang Maritime SHS program para sa mga buot mosulod sa maritime industry. We have also dormitory na hindi na sila uuwi sa kanilang mga bahay. So dito na, in-house sila. The system of PMMA regimental system will also be implemented for them. Kasi meron tayong quasi-military training or regimental system na ginagawa. Karon, aduna nay 37 ka mga estudyante ang nagpasalig nga magpa-enroll sa mong programa. Aduna pay ubang slots nga abli sanglit 60 ka mga estudyante ang target sa mong buhatan para sa unang batch. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Kapin 30 ka mga balay ang nasunog sa General Santos City. Mga nasunugan, nangayo karon og tabang aron makatukod pagbalik sa ilang mga balay. Samtang 7 ka balay ug 12 ka establishmento sa Makilala, Cotabato na ugdaw sab. Ani report ni Jestoni Humamil. Nabulabog ang mga residente sa Purok San Miguel sa Barangay Kalumpang sa General Santos City. Diyang miulbo ang sunog pasado alas 11 sa gabi ni atong Sabado. Gilayong beresponde ang otoridad. Alas 2 na sa kadlawon adlong Domingo, diyang nadeklara kining fire out sa kabomberuhan. Matod sa mga nakasaksi sa hitabo, una na hitabo ang sunog, nakadungog kuno sila og pagbuto. Ug daw jud sir. Nya wala may mga gamit na bilin, naubos. Dikit-dikit ba yung balay niya? Dali ra kayo nagkatay oy. Sige. Wala gyud mi nadala sir, nasyak mi sir oy, di na mi kasabot sa mong buot. Sugayo. Siyempre, di sa mong gate nagsigana na. Mga importanteng dokumento lang sabog pipila ka sinina ang nasalbar ni Alma Migrinyo. Kansang balay tapad ra sa balay kung asa nagsugod matod ba ang sunog. Yaw anag jud ko naguna-una nga unsa pa ako nga pupon. Ang kayo paggawas na mo, gamay na lang jud nga matrap mi aning balaya. Sumala pa, kapin 30 ka magbana ang apektado sa pagkasunog sa kapin 30 ka mga balay. Gusto mo tabang sa mua nga para makataod mig balik, balag ginagmay. Kung kisay mao mo kasing-kasing dia, kung nay mo donate og balas, simento kahoy ba amo dawaton para magsugod mi og tindog og balay. Sumala sa BFP Jansad, gibana-bana ang mukabat sa 700,000 pesos ang danyo sa sunog. Padayon pasab gitanaw sa BFP ang hinungdan sa sunog. Sa Makilala, Cotabato, 7 ka balay ug 12 ka mga establishmento ang naugdaw ato sa sunog do sa Makilala Public Market adlong Domingo. Napilsab kasunog ang usa ka motorsiklo. Sumala sa BFP, paspas mikatay ang kalayo tungod gama sa light materials ang sagad sa mga nasunog nga balay ug establishmento. Gibana-bana nga nasa 2 million pesos ang nadanyo sa sunog. Padayong investigasyon sa insidente. May pasalig na sabog hinabang ng LGU ngadto sa mga apektadong residente. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka bagong himugso nga baby boy ang nakaplagan sa usa ka pickup truck sa Davao City. Malampusog na rescue sa mga sakop sa Talomo Police sa Davao City ang usa ka bagong himugso nga baby boy nga napalgan sa usa ka pickup truck sa usa ka subdivision sa Barangay Catalunan Grande, Davao City Lunes sa buntag. Nakurat na lamang kuno ang tag-iya sa sakyanan diyang nakita niya ang eco bag nga dunay sulod nga baby nga nakidikit pa ang umbilical cord nga timailhan nga bag-uhay pa kining gipanganak. Gilang gidala sa Southern Philippines Medical Center ang baby o gana karon sa luwas nga kahimtang. Nanawagan ang Talomo Police sa kung kinsa man ang nakakita o nakaila sa nagbilin sa baby nga i-report kini kanila. Kapin 100 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo nasakmit sa otoridad sa kadagatan sa Tawi-Tawi atol sa gipaygayong Maritime Patrol sa Philippine Navy. Nasakmit sa mga operating units sa Naval Forces Western Mindanao ang anaa sa 2,798 ka master cases sa sigarilyo nga gisakay sa usa ka motorized bangka sa kadagatan sa Baturapak Island, Tandubas, Tawi-Tawi. Ang mga maong mga sigarilyo nagkantidad og kapin 106 million pesos nga nagikan kuno sa nasod Malaysia. Matud sa Naval Forces Western Mindanao, wala kunoy mapakita nga dokumento ang 12 ka mga crew nga sakay sa maong motorized bangka. Busag layong silang gidakop sa otoridad o posibleng magatubang sa kaso kalabot anti-smuggling. Giturn over na ngadto sa Bureau of Customs Tawi-Tawi ang mga sigarilyo alang sa saktong disposisyon. 5 ka lalaki nga dunay warrant sa paghupot og dili lisensyadong armas arestado. Mga dinakpan naaktuhan pa sa operatiba sa CIDG9 sa Zamboanga City nga nagpat-sesyon. Kapin 1.4 million pesos nga kantidad sa gituang shabu ug pipila ka mga armas na kumpiska. Pinasikat sa search warrant batok loose firearms na sikop sa otoridad ang 5 ka lalaki nga gilang sila si Mark Ayan Rodriguez, usa ka negosyante, Jobert Macario, Mark Anthony Go, Roderick Zapanta ug Rizaldi Saludar sa sitio Lumbayaw, Barangay Mercedes, Zamboanga City. Sumala sa mga operatiba na siren nga mga trabahante ni Rodriguez ang laing 4 ka sospek nga pulos mga mekaniko sa car shop ni Rodriguez. Apan ato sa operasyon, naaktuhan sa otoridad ang 5 nga nagpat-sesyon sulod mismo sa stockroom sa car shop ug didto na sila gidakop. Nakumpiska gikan sa mga dinakpan ang kapin 1.4 million pesos nga kantidad sa gituang shabu, lakip mga armas sama sa caliber 30, US Army caliber 45 ug caliber .30 US carbine ug mga bala. Gikasuhan na og paglapas sa RA 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ug RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga dinakpan. Giobserba sa Filipino-Chinese community sa Zamboanga City ang bulan sa Agosto isip Ghost Month alang sa paghinumdum sa ilang mga kabanay nga may panaw na. Ania report. Sa video nga kuha sa usa ka Filipino-Chinese nga netizen sa Zamboanga City, makita nga ginasunog kining tinapok nga paper money nga gitawag nga Kim ug Gun atubangan sa usa ka Buddhist temple sa Barangay Tituan atol sa pag-obserba sa Ghost Month. Gituhuan nga ang mga nasunog nga paper money madawat sa mga mipanaw na mga kabanay didto sa laing kalibutan. Trung Quốc人嘅已經文化啦，嗬，嘢，嗬對啊，嘢錢嗬，咱嗬少年，咱嘅阿公阿媽，咱少年，咱嘅祖宗嗬對冇。Kahapon nasunog mga pera yon para sa mga ghost money yon para sa mga grandma, dati mga grandpa. Parang yung tradition, gagamitin yung pera doon sa kabilang buhay. Naghalad sab og mga pag-ampo lakip mga pagkaon sa altar sa maong templo ang pipila ka mga Filipino-Chinese, ilabi na kadtong dili makaduaw sa ilang mipanaw nga kabanay nga ana sa laing nasod sama sa China. Matud sa lider sa usa ka Buddhist temple, ang bulan sa Agosto gikonsidera nilang Ghost Month. 咱是这好壮士吼，咱嘅佛祖吼，佛祖經吼，從一個7月半吼，一年一擺是目的呢，咱學咱嘅祖先吼，It means na yung mga elderly, dati na namamatay, nagse-celebrate in once a year.
minsan yung mga dati na namamatay, mga uncle, grandma, minsan hindi nila parang nakalimutan na sa kanila. So, ginagawa to for remember them. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao. Usa ka lang nga bitin ang napalgan sulod sa usa ka umahan sa Zamboanga del Norte samtang nanguha matud pa og bunga sa limonsito ang mga bata. Sulod sa usa ka umahan sa lungsod sa Manukan, Zamboanga del Norte, nakita matud pa nila ang usa ka bitin. Daling miresponde ang mga residente og nakuha ang maong bitin. Dali kini gitunol ngadto sa Community Environment and Natural Resources Office. Sumala sa sentro ang maong bitin usa kuno ka North Philippine Temple Pit Viper Snake nga gikonsiderang nga bitin. Gisusi una ang kahimtang sa bitin ug dihang nasuta nga anaa sa maayong kahimtang, giling kining gibuhian sa kalasangan. Sumala sa Sentro Manukan, nalakip ang maong klase sa halas sa mga threatened Philippine fauna. Busa gibawal ang pagkolekta o pagpatay sa maong klase sa mananap ubo sa RA 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Mao kadto ang mga uling balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kining makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitaha ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Muchísimas gracias sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo o sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.